Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. News. Kakampi Network News. Hunyan. On air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS-FM sa Syudad Ninaga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga tuga Barilaga po sa Indo aldaw na Biyernes na kitangunyan. Mayo 10 taon 2024. Liwat ihatod dyan po sa Indo ang mga baretang amay na maantabayaran sa rabay sa mga kakamping radyo. Ini po ang Kakampi Network News. Live kita na antabayaran sa 99.9 WEB-FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area. 99.3 KM Kakampi Partido, 91.9 BBS-FM sa Naga City, asin man sa samayang FB Live. Sa pangarang po kang bilog na puwersa, kang Kakampi Network News, nagbo-broadcast on-air online, halipuligdi sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City. Kaya banang ko si Ken Palma sa Lado Teknikal. Ako po si Jun Bernas, matod ka mga bareta, ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Ito niya mga bareta ko dyan sa Lado Nasyonal. Pinapusog na kang Office of the Ombudsman ang pagkasangat ng graft charges laban sa mga dating opisyal kang Procurement Service Department, kang Department of Budget and Management, patinaban sa Parmali Executives kadakod sa irregularidad sa pagbakal ng COVID-19 test kits kan panahon ng pandemya para sa mga health workers. Ang sinapit na desisyon inaprobara ni Ombudsman Samuel Martres para sa rekomendasyon na magsaangat nin tulong bilang ng graft laban kay dating PSDBM Undersecretary Lloyd Christopher Lau, dating PSDBM Procurement Group Director, asin ngunyan Overall Deputy Ombudsman Warren Rex Leong, asin PSDBM Procurement Management Officer Paul Jasper de Guzman, siriman sa mga Parmali Executives na sinda Mohit Dargani, Twinkle Dargani, asin iba pa. Mientras tanto, ipigrekomendar man kang Ombudsman ang pagkasangat ding suway na graft laban kinating PSDBM Executive Christine Marie Suntay, Webster Laurin Nyana, August Ilagan, asin man Jason Mir Uwayan, asin empleyado kan Parmali na si Crisel Mago. Napatunayan ang kan Ombudsman na guilty sa mga kasong administratibo ang mga executive asin empleyado kan PSDBM. Nagahampang man ang mga ini sa pagsipa hali sa serbisyo kasabay kang pagkakatanggal kan diretso makaresibin ng gabos na retirement benefits asin habang buhay na diskwalifikasyon hali sa posisyon sa gobyerno. Ang bagong resolusyon kasunod kang ibinasurang supplemental motion for reconsideration ni dating PSDBM Executive Director Lau. Sa inot na resolusyon, sinabi ng Ombudsman na mayong kaduda-duda na daig magigibo ang procurement kan test kits nin mayong individual na aksyon digdi ang mga nasambit ng respondent. Ang pagsasarabuatan subot ka mga respondent nagabot sa pagduhol kang multi-bilyon na pesos na kantidad nin kontrata sa Parmali. Dawa igwaman iba mga korupsyon o mga korporasyon na may kakayahan teknikal asin pinansyal para mag-supply asin magpadala ng mga test kits sa hababang presyo. Inalokan Land Transportation Office LTO ang publiko na isumbong ang mga government asin private vehicle na illegal na nagagamit din sirena asin man blinker sa pahayag kasugma. Sabi kang ahensya, pwede magpadra ang concerned citizens ni mensahe sa Action on the Spot mobile number kang LTO sa 0929-2920-865 kung
makahiling ng bihikulo na nagbabalga sa paggamit ng mga blinker pati naman sirena. Pwede man isumbong ang mga online scammer na nagpapanggap bilang LTO asin nagpapadala ng peking traffic violation. Ang sinasabi ni Assistant Secretary Vigor Mendoza II, pamayukang LTO, yung administrative order ni Marcos na nagbabawal sa kabos na mga opisyal kang gobyerno pati naman mga tauhan na maggamit ng sirena, blinker asin iba pang kaparehong device na nagdadala ng traffic disruption asin bakong salbadong tinampo asin traffic environment. Sa direktiba, exempted man sa paggamit kaniya mga fire truck, ambulansya, siniba pang emergency vehicles, Armed Forces of the Philippines, National Bureau of Investigation, asin man the Philippine National Police. Sa iba pa mga bareta niya tungkol dyan sa Senado Nacional, ipinahayag ni Senador Raffy Tulfo na maayos siyang planong kumandidato bilang presidente kang Pilipinas pagabot kang 2028 election. Hulita, kulog sa naman subot ini sa payo. Urog lang unyan, pasara, kadakol nang nagraraot sa saya matapos siyang manginutan sa mga survey para sa 2028 presidential preference ka mga Pilipino. Sa sarong pahayag, sinabi ni Tulfo na naugma siyang unyan bilang senador. Katakot gali sinabi pa ni Tulfo na baka kung dumalagan siya bilang presidente sa 2028, mas magnakol pa ang mga taong nagraraot sa saya. Matandaan day parang nahaloy, naginutan si Tulfo sa survey kan Pulse Asia Research manangod sa mga gustong kumandidato maging presidente sa 2028. Big report ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sobrekat na sa 3.6 milyon ang bilang ka mga apektado kang El Nino phenomenon sa nasyon. Sigun sa Presidente, sobrekat naman sa 5.9 billion pesos ang kantidad kan danyos asin nawarang ganansya kan mga parauma pati naman mga parasira dinhuli sa tag-alang. Kabaligdian na distrosong 3,000 hektaryas ning daga sa Zamboanga Peninsula. Katakot gani, nagmariwas man ng 60 milyones pesos na tabang pinansyal ng gobyerno sa mga apektadong parauma asin para sisira. Nasa 10 milyon pesos man ang ayudang na-resibikan sa Zamboanga City, 14.260 milyon pesos sa Zamboanga del Norte, 14.350 billion pesos sa Zamboanga del Sur, asin man 20.300 billion pesos duman sa Zamboanga, Sibugay. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:13 ang oras ngunyan sa Pilipinas. Mientras tanto, nalindugan si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dahil isa sa angat o isisirbikan sa gobyerno ang anuman na arrest warrant halis sa International Criminal Court laban kinating Presidente Rodrigo Duterte. Ipinahagi rin ni Presidential Communications Office Secretary Chiloy Garafel sa tahukan lakdang kan Department of Justice na magpreparar ng briefer sa mga legal na opsyon na magagamit ni Marcos in kaso magpalawas ni arrest warrant ang ICC laban sa dating Presidente ng Pilipinas. Sinabi ni Garafel, sarong abogado na ang briefer bakong sarong pagbabago sa posisyon kang administrasyon Marcos. Mientras tanto, nagpahayag man nin paghandal si Senador Francis Chis Escudero sa anunsyo kan DOJ dapit sa sendang paghanda para sa sarong legal briefing para sa Presidente manungod sa isyu kan ICC. Sigun ki Escudero, ang sinambit ng pahayag na mga katabang para maging tultol ang relasyon kan Presidente sa mga Duterte. Nagangalas man si Escudero kung taano kay puwan pang magpapod ng sarong press conference ang DOJ para sa sarong normal na procedure. Sa iba pa mga bareta datong unyan, bakong harayo na baging pugande sinda dating Presidente Rodrigo Duterte asin Senador Ronald Bato de la Rosa oras na ipinaluwas na kang International Criminal Court ang warrant of arrest laban sa inda may koneksyon sa barugong giyera kontra droga kan dating administrasyon na nagbawi ng buhay ninlampas 6,000 na persona sigun ki Senador Antonio Trillanes IV sa sarong programa. Sinabi ni Trillanes na parehong day mapanakop sinda Duterte asin de la Rosa sa ICC. Sabi pa ni Trillanes na isinagalaom na uutabon ni de la Rosa ang angat sa saya na ibanan siya oras na inarestar ini kang ICC hulita siguradong day man talaga ini mapahiling.
Nasambitan pa man kan dating senador na obligado si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na palaugon ang Interpol na iyon maimplementar kang arrest warrant kan ICC ulit na mararaot sa international community ang hepe ekutibo oras na pagbawalan ang mga ini na makalaog sa Pilipinas. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras kunya matugang alas 5:15 din na pag-aaga. Sa mga bareta haling mo dyan sa lawas, mister na nagkukuang pulis clearance sa Manawangkan, Libanan, Camarines Sur. Diretsong dinakop huliman sa kinakampang na kaso sa korte. Baretang yan halik kay Mike Gravito. Mike. Diretso na nga pinagadakop kan mga autoridad dyan sa Manawaan kan Libanan, Camarines Sur ang sarong 45 anyos na mister na naatubang sa sarong kaso sa korte matapos na ini na magkuha ni na police clearance dyan sa Libanan Municipal Police Station. Sa report gikan sa PNP Libanan pasado alas 12:18 ni na pagkahapon kasudma sa Libanan Municipal Police Station, Barangay Bagong Bayan, Libanan, Camarines Sur, kanang persona kan sarong Alan 45 anyos, truck driver, asin presenteng nag-iirok sa Purok 13, New Bataan, Compostela Valley, ang magkuha ni National Police Clearance kan itig proseso na ang sa iyang clearance dumana na pag-araman na sinahiling kan mga otoridad na nasambit ng mister anigyohanin kinakatubang na kaso sa korte sa paglapas kani sa Section 5 Paragraph I kan Republic Act 9262 o pangkukulog din sa diring Mrs. Ingulikayan. Nasambit ng mister ang tulos na pinagdakop kan mga otoridad sa bertud kan mandamento de arresto na pinagpaluwas kan na sala kan Regional Trial Court Branch 56 dan sa Manawaan kan Libanan, Camarines Sur. Nasambit ng mister ang pinatutungutan man makapaglagak ng piyansa kantidad 24,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Barangay Barata sa Siyudad Canaga nagdeklaranin state of calamity ulikan na nasulong old dam site sa sinambit ng barangay. Report halik kay Michael Garcia. Kakamping June, nagdeklara na ng state of calamity ang sanggurang barangay Cambalatas sa Siyudad Canaga matapos na magkalayong old dam site sa indang nasasakupan. Nagdura rin tulong aldaw bago magpundo ang kalayo. Aper sa calamity fund kang barangay, igwa naman ning allocated na fundo ang LGU Naga na mandato kang local government code. Sa paig ni punong barangay Ferdinand Hita, kinakaipon nindang gibuhon ng siring na lakdang ulita apektado mga residentes aran sa lugar hanggang sa kapagtaray na zona kung saan abot ang alisgaw kan dating tambakan ng basura. Siribot naman ang mga staff ng barangay hall sa pagpackage kang mga face masks and food packs para sa 300 Gs na apektadong pamilya. Nakikipag-coordinate man ang barangay sa Balatas Elementary School as in Balatas National High School kung igwan ng pangangaipo ang mga eskwelahan, lalo na balik face-to-face ang klase. Naka-activate man ang sendang barangay Emergency Health Response Team o BERT para mag-monitor sa dam site katuwang ang BFS and SWMO. Tanganing dahi na magbungkaras ang kalayo dyan sa lumang dam site. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras kanya matugan 19 minutos pagkalampas ang oras na alas 5 ni na pagka-morning. Balik kita sa iba panitalas ka mga bareta sa Lado Nasyonal. Ikinasal sa ikalawang pagkakataon ang 80 anyos na gobernador ng Batangas na si Governor Hermilando Dodo Mandanas sa abogadang si Angelica Chua, naro 50 anyos na masubin sa saya, kasugma. Ukalit na likod na Mayo 8 sa Minor Basilica of the Immaculate Conception sa Batangas City. Kabali sa mga nagibisita sa kasal kan gobernador, ang mga bistanong personalidad, kabali sina Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, Batangas Vice Governor Mark Liebeste, asin Pampanga District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Si Mandanas nagserbing miyembro kan Kamara de Representantes kang Kongreso bilang representante kan ikalawang distrito kan Batangas pun 2004 sa good 2013. Irit naman ikinasal ang dating kongresista ki anak kalusugan party list nominee Regina Reyes
na nagadankan na 2022. Mientras tantong si Chumaman, lawyer sa taxation, data privacy as in aviation, na nagtapos kan sayang Juris Doctor degree sa Ateneo Law School. Ang pira si Lolo. Kaya pa ni Lolo? Ni Lolo Mandanas, 80 anyos. Mayo na resibing informasyon ang Philippine National Police na may duwang aktibong general na nakadistino sa Mindanao ang imbuelto sa sinasabing destabilization plot laban sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ini matapos na ibuyagyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na ang duwang general alisanado kang PNP kabali subot sa Davao Group. Liwat na inutro ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jen Fajardo na mayong aktibong PNP official ang imbuelto sa pinapaluwas na ouster plot laban kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bukas man subot ang PNP sa ano na informasyon na pwedeng maiheras ni Trillanes, tanganing matawan linaw ang bagay ni. Mientras tanto, sinabi pa ni Fajardo na mantinidong high moral ang bilog na puwersa kan PNP. Mientras tanto, dapat patalsigun na kang gobyerno ang relibong Chinese nationals na makaduda ang pagdaragsa sa Pilipinas harili sa mga EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement sites. Oras na patunayan ang mga ini na imbuelto sa wiretapping asin pag-iispiya. Ini ang ipinahayag ni Congressman Bienvenido Abante Jr. Camarilla na inaanok ang magkakaligong komite duman sa Kamara na puna ng investigasyon in aid of legislation sa presensya kan Chinese nationals. Kabali na ang mga estudyante na nag-enroll sa mga kolehiyo sa universidad sa Cagayan tangani maaraman ang katotohanan. Sigun kay Abante, sa Chinese government mismo naghali ang pag-ako na may kapasidad ining magkudusun ng wiretapping sa nasyon. Pirama na kongresista ang nagdududang nag-ispiya ang China sa Pilipinas. Sa probinsya kang Cagayan, duwang EDCA sites na kinabibilangan kan Naval Base Camilo Ucias sa Banuan kan Santa Ana asin Lalo Airport. Nagtao man ng green light si Speaker Martin Romualdez para sa planong investigasyon. 5:22 oras ngunyan sa Pilipinas. Sa iba pang detalles ka mga bareta, balikan tamo na ang report haling ngunyan sa lawas. 35 anyos na lalaki sa Banuan kan Pili, Camarines Sur. Dinakop ni Noel. Inaresto kan mga miyembro kan pulis kan Banuan kan Pili, Camarines Sur anda sarong 35 anyos na lalaki huli man kan illegal na sugal anda nasambing sa suspect dinakop sa may lugar kan na Zona 5 Barangay Sagrada Pili, Camarines Sur bandang alas 10:40 kasugmang pagkabon. Pinag-pista na si Alias Pires, 58 anyos na gumukan na Zona 5 Sagrada Pili, Camarines Sur. Sa paagian ka na mandamian sa deresto na pigya paluwas man ni Honorable Judge Kanda Municipal Trial Court sa Banuan kan Pili, Camarines Sur. Anda suspect akusado sa kasong pagdapalga kan PD 449 o an illegal na tupada sa pagiman kan PD 16 auto illegal na gambling. Aperatan na sambit ng suspect digdi itinagos naman na pinagdadakot pa ka na mga autoridad alauna imidyanin na pagkatol sa kapariyong lugar. Anda sarong suspect sa kapariyong kaso na pinag-atistong si Roy, 35 anyos na bumukan na kapariyong barangay sa Zona 5 Sagrada Pili, Camarines Sur. Sa pagiman ka na mandamian federasyon na pinagpaluwasan sa pariyong korte. Anda nakambis ng siyang suspect sabay na pinagdadara sa ipatura kan pulisya sa Banuan kan Pili, Camarines Sur. Pariyusin dati kirekomendaran ni impiansa na nagkakantidad 30,000 pesos kan korte para sa sindang temporaryong libertad. Mayo naman yung babang kaso na kinakasangkutan ang mga suspect sa pagrekesa kan mga autoridad sa e-warrant system kan PNP. Para sa Kakamping Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras kunyan, alas 5:25.
Nagasenso ning 5.7% ang ekonomiya ka Pilipinas sa ilot na bulan kan taon na ini, sabi kan Philippine Statistical Authority. Alagad, ang pag-asenso gini, hababa kumpara sa nairistong 6.4% sa kaparehong panahon ka nagtalikod na taon. Mientras tanto, hindi masalang kauman sa nairistong Gross Domestic Product, GDP growth rate sa pag-asarado kan taon 2023 na 5.55%. Nawala nga ni kaposinin ng 6.0% sa 7.0% target na GDP growth rate para sa Enero sa Marso na pigdalaan kang Administrasyon Marcos. Sa kabilugan, sa nakalis na taon, nakapagregistro ang Pilipinas ng 5.5% economic growth. Nakatala na subot na punan kanagkaperang Regional Wage Boards ang pagripaso sa minimum wage rates basado man sa kasuguan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sigun ki Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma. Enot na makondusyong review ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa National Capital Region sa masunod na simana. Susunod man subot ini kan may 10 pang Regional Wage Board sa Hulyo asim bulan kan Agosto. Sinabi ni Laguesma, parte kang pagripaso ang pagkukurusyon ng public consultation, patinaman public hearings. Magkakaigwa masubot ng tiripon ang RTWPB kung saan ikukonsiderar ang mga inputs, opinion at posisyon ka mga nagpartisipar sa public consultation at hearing. Piginauman man tulos na mapanuwas ang mga wage board ng wage orders basado sa resulta kan sa mga konsultasyon. Apura sa pag-abyenda sa Rice Tarification Law, dapat man subot linigon ang National Food Authority tanganing mapababa ang presyo ng bagas. Sigon ki Congressman Wilbert Lee, matapos aborbaran kang House Committee on Agriculture and Food, ang propestong amindra ng RTL na may katuyuan, tugutang hiraray ang National Food Authority na magpabakal ng baratong bagas sa publiko. Sa narom kang propesto na pag-abyenda sa RTL, ipinahayag na pwede makapagpabakal ng bagas sa kantidad 37 pesos kada kilo sa paagi ka National Food Authority. Ipinahayag ni Senador Raffy Tulfo na daya pupugulan ang nguhod niyang tugang na si Congressman Erwin Tulfo kung madalagan bilang senador kang Pilipinas. Sa sarong pahayag, sinabi ni Raffy Tulfo na oras naghilingan sumot sida kansayan tugan na si Erwin. Baging iba pa niya mga tugang, dahil man hindi piguro layan ng politika. Katakot gayan, dahil man niya papakiaraman ang sayang nguhod na tugang kung ano man ang baging desisyon kani pagabot sa 2025 midterm election. Sigun pa sa senador, dawa mas gurang siya dahil niya tatawaning abiso ang sayang tugang oras na pag-urulayan ang dapit sa politika. Matanda nagluwas sa survey kan para sa Asia kan Marso taon 2024 nang ginutan si Congressman Erwin Tulfo sa listahan ng mga preferred senatorial candidates para sa masunod na eleksyon. Mientras tanto, sa sinambit ng pahayag, sinabi pa ni Senador Raffy Tulfo na mayo siyang planong kumandidato bilang presidente ka nasyon sa 2028. Ninulita kulog sa naman sumut sa payo ini, urog na ngunyan, pasana, kadako na nag-araot sa iya matapos niyang maginutan sa mga survey para sa 2028 presidential preference kan mga Pilipino. Kakapi Network News. Network News. Alas 5:28 ang oras kunyan sa Pilipinas. Pinapagirumdum kan Department of Education, DepEd. Ang mga eskwelahan nagibon sa ng simple ang pagkukurso ng mga graduation rites asin man moving up ceremonies. Nagpagirumduman ng DepEd sa mga pampublikong eskwelahan na ibagay sa panahon ang oras asin venue ka mga aktibidad sa ibong kamatinding init kan panahon. Sigun ki Education Assistant Secretary Francis Cesar Bringas, sa pagkaaga pwedeng pula ng seremonya alas 6 ng pag-aaga surong alas 10 sa hapon man. Pwede man ining apunan alas 3:30 ng pagkahapon sagud alas 6 nin pagkabanggi. Ipagkabawal man ang solicitation na asin pagkagading kontribusyon sa mga magurang asin estudyante. Pinidaw kan DepEd na may nakatagama kayang budget ang gobyerno para sa mga seremonyang ini. E paano si mga nagkuroan ng mga air conditioning mga air condition na event center
nagigibuan ka mga graduation o moving up ceremony sa pagkatapos kang klase mo na taon. Oras ko niyan, eksakto na alas 5:30 ng pag-aaga. Paparagos po ang mga bareta sa Kakampi Network News at yan, ngunyan pong aldaw na Friday. Betsa 10 na kambulan na Mayo taon 2024. Kita po paragos na ang tabianan live. Parinaga sa mga nakatutok sa 99.9 WEB-FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area. Sa mga parantabi niya mo sa 99.3 sa KM Kakampi Partido, good morning! And siyempre sa mga inaabot kan signal, kan 91.9 BBS FM sa Naga City. Sa mga FB live viewers niya mo, marinaga po sa inyo, thank you kasi pagkandabay, pakashare na lang para mas maiwas ang maabot ka sa tuyang pagbaretang amay. Alas 5:31 na, oras ko niyan. Babalik kami at yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ni Samahan Industriya ng Agrikultura Chairperson Rosendo Su. Nangunyang palang, imbulto ng NFA sa isyu ng korupsyon. Asin mas lalo pang malala ang pang-aabusong ini sa oras na matawan sila ng puder. Napaganaman na nag-aabanti ng investigasyon ngunyan kang Office of the Ombudsman sa kontrobersyal na pagpapakal kang NFA rice sa mga trader sa paluging kantidad. Dahil nagparawas ng komentaryo ang Department of Agriculture, alagad pigsiguro ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa na may mga safeguard man na ibubugtak tanganing dahil na mautro ang siring na mga problema sa NFA. Nasa kabilugan, 55 wanted criminals ang natuklo o nadakop ka mga tawan kang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa loob sa 24 oras. Sa kasagsagan ini kang piglansan na one-day manhunt operation kan PNP-CIDG na partikan sa idang flagship project na Uplan Pagtugis na katuyuan, Maristar. Ang mga wanted na mga individual asin labanan ng kriminalidad na nagresulta sa pagkakadakop sa sinambit ng mga notorious na mga kriminal. Sa datos, kabali sa mga inarestar ang most wanted persons sa rugikan sa national level, 5 halos sa regional level, 4 sa provincial level, 4 sa municipal level, mentras tantong 41 man ang nadakop na kabali sa kategoriyang other wanted persons. Mentras tanto sa kunyan, nasa kustodiya na kan mga arresting CIDG units ang sinabit na mga suspect para magpasararon sa magkakadiyong dokumentasyon asin disposisyon. Ang trayumpong ini, sa lado kang kapulisan, inumaman ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, kung saan sinabi niya na ang operasyon na ini patuloy sa naman kan determinasyon asin dedikasyon kan PNP CIDG na mamantinir ang tranquilidad asin seguridad kan mga komunidad. Apora kayan, nagisirbi masubot ining patanid sa mga pirit na nagtatago asin nagbabalkasali na mayong manunuparan manggranay mga ini. Kasabay kan pag-alok sa namanuang Pilipino na maging muklat asin magheras ng anuman na informasyon sa pulisya na mga katabang para magkadarakop ang mga nagtatagong kriminal. Nakamati ng Dangerous Heat Index ang 26 na lugar sa Pilipinas kasugma Mayo 9, sabi kan Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Sa listahan kang PAGASA, sagod kasubang kasugma alas 5 ni pagkahapon, subirikat sa danger level ang heat index sa mga binasud na lugar. Sa Lagupan City, Pangasinan, 47 degrees Celsius, Vira, Catanduanes, 46 degrees Celsius, Giwan, Eastern Samar, 45 degrees Celsius, Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City, 44 degrees Celsius, Puerto Princesa City, Palawan, 44 degrees Celsius, Roa City, Capiz, 44, Iba, Zambales, 43, Sangli Point, Cavite, 43, Cuyo, Palawan, 43, Legazpi City, Albay, 43, Masbate City, Masbate, 43, Iloilo City, Iloilo, 43, Bacnutan, La Union, 42 degrees Celsius. Mentras tanto, na naman nasambitan ang probinsya kan Camarines Sur. Nainot nag-registro ng halangkaw na heat index matapos magpamati ang uran kasugmang Huwebes. Determinado si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gibon number 1 coconut exporter ng Pilipinas sa enterong kinaban. Nahiling ka Presidente na
may dakulang oportunidad para sa paragos na pag-asenso kang ekonomiya ka nasyon. Sa sarong telefon kay bala ng Private Sector Advisory Council, Agriculture Sector Group, duman sa Palasyo Malacanang, nagpayag ding bilog na suporta si Presidente Marcos sa Philippine Coconut Authority sa kamautang gani na makapagtalom ng 100 bilyon na poninyog sa 2028. Sinabi man kan member kan council na si Christopher Po kang Century Pacific Group na pigrekomendar kan body na parikason ang paglalansan ni Maywas na coconut tree planting program sa pagiban kan paglangkaw kan seednut production. Asin para suportahan ini, nagpromesa man ang Hepe Ekutibo, sisiguruhon niya na bastante ang pundo na itataw sa Philippine Coconut Authority para mangyari ang sinambit ng programa. Ang Pilipinas, konsideradong second biggest coconut exporting country sa enterong kinaban kasunod ng Indonesia. Sa imong dalado, pigrekomendar man, kampisak ang utilization o paggamit nin contract farming kay iba ng mga lokal na salt farmers para sa pag-supply ng asin bilang fertilizer. Sinasabi ang rekomendasyon na ini, consistent sa Republic Act No. 11985 o ang Philippine Salt Industry Act na naglalaman na pwedeng determinaran kan lokal na gobyerno ang mga tamang lugar para sa local salt production. Sa iba pang bareta, naghahanap na ang Philippine National Police di Calibre asin tultol na law firm na madepensa sa mga pulis na may inatubang na kaso hulikan pag-utob kan sa ilang responsibilidad. Sigun kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, kay puan may matibay asin tultol na law firm na mapugol sa kaso ng mga pulis. Sabi pa kang PNP Chief, kadako na pulis ang hampang sa maribang kaso daraman kan pagsangat ni mga counter charges na resulta ka sa ilang mga police operations, partikularmente laban sa mga darakula asin mga maimpluwensyang tao. Kadakol ba na pulis aday kaya magbayad ng abogado kung kaya PNP na ang matagama ng legal counsel para sa inda. Sigun saya, may financial institution na nag-opisir ng tabang pinansyal sa kantidad 10,000 pesos para sa kada pulis na masasangatan ng counter charge alagad mas magayon subot kun igwang sa diring law firm na pwedeng daraganan kan mga makakasuhan na pulis. Sigun pa sa PNP Chief, daw na nga ni may PNP Legal Service na nagatabang sa mga pulis na nakakasuhan na dipisi na ng mga ini natampadan ang mga dikampanilyang abogado kan mga poderosong mga kriminal asin individual. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:47 ang oras kunyan sa Pilipinas. Balik kita sa iba pang balita. Halos sa Lawa, soltero arestado huli sa kasong frustrated arson dyan sa Cararayan, Naga City. Balita halikid Junel Cuba. Junel. Arestado kanda PNP anda sarong soltero matapos na ini anda mag-atubang ng kasong frustrated arson di sa laog kanda sinistanda naga dinagtupan na suspect bandang alas 4:40 kasod mga pagkapon dan phase 2 na sa Barangay Cararayan na Naga City sa pagimanyan na mandamyan to the arresto ang police station number 1 sa Naga City PNP. Iyo anak nagdakop sa persona nga suspect na pinagabisto sa pangaranda na dinjon ini sa pagimanyan na mandamyan to the arresto na pigya sa luwas ni Honorable Judge John Dihis Agaran ang presiding judge ng RTC Branch 26 5th Judicial Region sa laog na siyudad na Naga. Ang nasabi ng akusado guwanin na kasong frustrated destructive arson sa pagimanyan kan revised penal code article 320 na pinag-inyendahan kan 2016 13 asin 2017 44 anda nasabing suspect anda sebut nagapurbar na magsulo sa sarong residensya dyan sa sinambit ng lugar kaya ini tigya paluwasan na mandamyan to the arresto kan na korte kan siya sampanin kaso
200,000 pesos ang piyansa tigre-rekomendarkan korte para sa iyang temporaryong libertad. Paliwanagan man ang justice kan sa iyang mga diretso kan siya kakupon kan mga miyembros kan na PNP ini tulos man na pinagdadara sa hospital tangan man pang siya rarom sa medical legal para patunayan na mayo ng porsahan asin pangkukulog na nangyari sa iyang pag-aristar. Ang suspect na kakulungan niyan sa Naga City Police Office. Para sa Kakampi Network News, pinalagda Kakampi mo. Network News. Network News. Solid waste processing sa Kabusaw, Camarines Sur. Mawot po sa wagon ka lokal na gobyerno tanganing pakinabangan ka mga residentes. Report aliki Mike Gravito. Mike. Tanganing subuot na pakinabangan kan mga residentes kan badwaanin Kabusaw, Camarines Sur ang mga basura na sa indang natitipon o na itong nagagina sa waste segregation asin na pagkakitaan kan mga residentes hindi mawot mo yan kan lokal na gobyerno kan badwaanin Kabusaw sa pamamayon ni Alkalde Winnie Apang sa Balbero na ibaba man ang teknolohiya na pinagagamit kan sarong munisipyo duman sa probinsya kan Tarlac. Kan umilaging simana kan nagpasiring duman sa Moncada Province sa probinsya ng Tarlac. Sinda Mayor Winnie Apang sa Balbero kay bahan ang sayang municipal administrator na si Mr. Giorgio Oliver iyan tanganing aramon asinisyon ang mga proseso na pinagigibo kan munisipalidad kan Moncada kung saan ang sa indang mga basura ang naikonverter ninda tanganing ini ang pagkakitaan kan mga namamanuaan plano kan LGU Kabusaw na magkuaman kang waste segregator, waste crusher, asin man molder, tanganing magkaigwa ni mga gamit na magagamit pag-arog sa paggibo kan mga tiles, nagibo sa mga basura, iyan para maibenta kan mga residente sa unyan. Pinag-aadalan pa kan munisipyo partikular, kanya isang gunang bayan, ang mga magkanigong proseso, tanganing maibaba ninda, ang solid waste processing dyan sa Kabusaw, Camarines Sur sa pag-abot kan daw, papakinabangan kan munisipyo, maging kan sa indang mga residentes. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kontratista kang peligrosong Pagcor Multipurpose Evacuation Center basado sa Kuwa Report. Yaong paran sa blacklist kan Department of Public Works and Highways DPWH. Report halik kay Michael Garcia. Mga kakampi sa ginibong research kang KM News Team, June 7, 2023 ka magbaluwas ng Department Order number 2023-061 ng DPWH Central Office manugod sa pag-blacklist sa CTC Builders and Supplies Incorporated. Ang CTC Builders, yung contractor sa kontrobersyal na 50 million pesos worth kang multipurpose evacuation center sa Balatas, granted ali sa opisina kang Pagcor. Nakapalaman sa Department Order 61 Series of 2023 kan DPWH ang pag-blacklist sa kontraktor matapos na i-terminate for default ng kontrata huli sa day pagkumple sa obligasyon ng mga proyektong inuwat ng kontratista. Ang CTC Builders and Supplies nakade sa Barangay Balogo, Sorsogon City ng Managing Officer si Mark Anthony Clemente. Ang nagrekomenda ng blacklisting yung Camarines Sur 2nd Engineering District kadakod kan day tultul na proyektong widening dyan sa Bagula Bridge sa Banwan, Pamplona. Pirmado ang Department Order mismo ni Secretary Manuel Bunoan kan DPWH. Nangyari ang pag-blacklist kan CTC Builders matapos na i-turn over na sa LGU Naga ang Pagcor Multipurpose Evacuation Center. As in, inireport nga ni na dahil na nagpapamati ang kontraktor kan ma-blacklist a pesar na nasa loob pa ini kang 1-year warranty period. Bako ini ang primerong beses na ina-envuelto sa kontrobersiya ang nasambit na kontraktor. Taong 2020 kang nahilingan na unsafe findings kang Dole Region 5 ang proyektong renovation kang Virac Public Market sa probinsya kang Catanduanes kung sa'y nagbalga ang kontraktor sa RA 11058 o Occupational Safety and Health Standards. Taong 2017 man, kang madawit ang pangaran kang kontraktor sa 11 mga kontraktor sa falsification of public documents na kinarasuhan nga niya sa Ombudsman katakod sa pag-rehabilitate ka mga struktura sa probinsya kang Negros Oriental matapos nagiyan kang Bagyong Sendong. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ang apot
say nagpili kan si kontraktor para sa implementasyon gana sa bit ng Pagor Multipurpose Evacuation Center. Bakay din kontraktor maray tumao. Blacklist na paran. Oras ko dyan mga tugang, 6 minutos na lang antes alas 6 ng pagkaaga. Nakikipagtabakan ang Department of Social Welfare and Development sa maribibang ahensya kang gobyerno para maaraman ang mga tamang basihan sa automatic adjustment kang cash grants sa rarom kang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Inampigeras ni Social Welfare spokesperson Irene Dumlao matapos maglangkaw ang inflation rate sa 3.8%, dala kang marikas na ulantuman sa presyo kang barkalon, urog na sa pagkakan asinman sa lado kang transportasyon. Ang 4P sarong estratehiya kang gobyerno sa pagpababa kang pagpiyos mentras nagkakapital man subot sa mga namanwaan. Igualing 4.4 milyon na benepisyaryong pamilya sa interong Pilipinas. Sa rarom kani, tatawaran ng kwarta ang mga benepisyaryo sa kada nagsusunod sila sa mga kondisyones arog kang pagkapalaog kang aki sa eskwelahan, pagpapacheck up sa saindang health centers asin pag-atindir sa bulanan na family development session. Kabaliman sa mga itinatawang cash grant kang gobyerno sa mga kwalipikadong pamilya, 10 bulan sa sarong taon sa kusog kang Republic Act 1130 o 4Ps Act. 300 pesos kada bulan para sa kada aki na may enroll sa daycare o elementarya. 500 pesos kada bulan para sa kada aking ini-enroll sa junior high school. 700 pesos kada bulan para sa kada aking ini-enroll sa senior high school. 750 pesos kada bulan para sa health asin nutrition grants kang pamilya, asin 650 pesos kada bulan para sa rice assistance. Alagan hulima sa paglangkaw kang presyo kang barkalon, nagsalit na ang tunay na kantidad kan kwarta. Nagdikit naman kaya nababakal kang kaparehong kantidad. Ngunit na 2024, sinugo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang DSWD, National Economic Development Authority, asin Philippine Statistics Authority, para adalan ang presenteng kantidad kang cash assistance na itinataw sa mga tiyos tanganing baging mas responsive ni sa economic shocks. Pinatikos ni Senate President Juan Miguel Zubiri, si Lebo Secretary Bienvenido Laguesma matapos kaling kontrahon ang 100 pesos na legislative wage hike sa mga obrerong nagtatrabaho sa pribadong sektor. Ibinahayag kang pamayukan na Senado na namumundo siya kadbadagog niyang pahayag kan na Secretary kan Department of Labor na nagkukontra sa halangkaw na sweldo para sa mga obrero sa pribadong sektor. Si Zubiri ang nainot na nagtulod kang paglangkaw sa sweldo kang gabos na obrero sa 150 pesos kada aldaw. Alagad nakipagkasundo na ibaba ini sa 100 pesos. Ang propostong 100 pesos na daily wage hike inapurbaran sa Senado ka nagtarikod na bulan kad Marso. Sigun man sa Senate President, ang nainot na kasuguan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ripason ang minimum wage kan mga obreros na nagpapahiling sila na day nagtrayumpo sila Guesma na protehiran ang interes ka mga ini asin mas iniinot pa ang kapakanan kan business sector. Imbes na pamayuan ang Labor Department, sinabi ni Zubiri na mas maray na ibuktak na sana sila Guesma bilang sekretary kan Department of Trade and Industry. Alis sa 50-50% kad Barso nasa 70-30% ang udyan. Ang posibilidad na dumalagan sa pag-alkalde ng Makati City si Senador Nancy Binay pagabot kan 2025 eleksyon. Sa si Binay sa nakatalaan na magtapos ng ikalawang termino sa Senado sa masunod na taon. Sigun ki Binay, may mga bagay siyang kinukonsiderar kaya bako pang 100% ang sayang pagbali sa mayoralty race sa Makati City. Ang sayang bayaw na si Makati City 2nd District Congressman Luis Campos Jr. nagpamati man kasi ang plano na ribayan ang misis niya na si Mayor Abby Binay sa eleksyon sa masunod na taon. Sinabi ni Senador Binay, nagalawam siya na maranin ang panahon, makakaulay niya ang sayang bayaw, umabot ang panahon, makakaulay niya ang sayang bayaw asin nguhod na tugang na babae dapit sa sayang mga plano politikal sa 2025. Bukas man subot siya na magtahaw sa pag-uurulay kan sa indang ama
na si dating Vice President Gio Marbinay. Alagad sigun sa senadora, oras naging 100% na sa iyang pagkagusto na Panginutan na Makati, mayo na mga kapugol saya, dawa kapamilya pa an sa iyang makakalaban. Sa mga ultimong bareta ko dyan sa Senado Nasyonal, dahil subot na babagay na po doon prayer rallies for peace at mga pagtitiripon na pinapanginutan ni dating Presidente Rodrigo Duterte as mga kritiko kang administrasyon, Marcos, sulit panlaraot as pamabastos ang minsayang ipinapaabot kani. Ipinahayag ni House Deputy Majority Leader as in Congressman Ino D. Kang Isabela na kung hinan nyo ang mga mensahe sa rally, dahil ini para sa, o bako ini para sa katulinungan, kundi pangraraot asim pambabastos. Sa saro sa mga ali, inakoosaran ni Duterte si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sarong adik as nagagamit sa naman subot ning o ginagamit sa naman ng charter chains tanganing maghaloy sa sayang puder. Sa prayer rally na nangyari sa Manila, nagpatalid man si dating biliran Congressman Glenn Chong. Nasasagat ang kaning kaso si First Lady Lisa Marcos Araneta. Sa nangyari man na prayer rally sa Tagum City, nangapunan man si dating Speaker as incumbent Davao del Norte Congressman Pantaleon Alvarez sa mga miyembros kang Armed Forces of the Philippines na iatras ang silang suporta kay Marcos uli sa posisyon kani sa isyu kan West Philippine Sea. Nangapunan man si House Assistant Majority Leader Congressman Ernesto Dionisio na ipagpangadyi na sana ang mga ipagpangadyi ko ta sa mga prayer rally ang trayumpo ni Marcos. Ini ang Kakabuni Network News. Network News. Oras ko niya magtugang 1 minuto na makalampas ang alas 6 nin pag-aaga. At siya pumabalik na sa mga bareta kay Banta ang mga baretang hali sa mga kakamping radyo, mga bareta hali dyan sa DWEB FM Kamsur sa Rinconada, mga baretang tinipon kan KM kakampi sa partido, mga bareta hali sa BBS FM sa Naga City. Asili ba pa mga bareta didilang yan sa Kakampi Network News kunyang pong Biyernes. Una kong Webes, Biyernes, Mayo Adjes taon 2024. Yan, gabos sa samuyang pagbabalik. Ini ang Kakabuni Network News. Network News. Kita 10 minutos magtuloy magalampas ang alas 6 ng pagkaaga. Balik kita sa mga baretang kunyan. Isunod tarang ilaw ka mga baretang hali sa mga kakamping radyo. Enot hali dyan sa Rinconada sa ka DWEB FM Kamsur. Nasa linya mo dyan si Bene Dicena para sa mga bareta hali sa Rinconada. Bene? DWEB FM Radyo Rinconada, Kakampi mo Network News. Mabalus yun sa detalyas kan mga barata. Halidig sa DWB Kamsur. Radyong kaibigan mo na nakakampi mo pa. Padagosan pag-asikaso kan lokal na gobyerno kan panaman na baawa sa liderato ni Mayor Jeff Peseño kan mga pang-ipo kan sa mga konstituentes o sa mga asistensyang kinakaipan kan mga ini. Sigun kay Mayor Jeff Peseño, si mga nag-apply sa lokal na gobyerno kan Banwa na Baaw sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, ipinapayos sa mga ini. Naigosin na rin batch 4 na pag-release kan mga cheque as in ini mangyayari. Ngunya na aldaw na Biyernes, Mayo 10, 2024, alauna ng paghapon sa Mayor's Conference Room. Sigun kay Mayor Peseño, dapat day malingaw ang mga recipientes na magdaranin ID asin sa gabos na nag-apply na Mayo pa sa nasabi ng ipinalwas sa listahan. Sigun sa alkalde magtagahalat-halat siguradong nasa proseso na asin kay ba na sa masunod na batch on batch 5. Sigun kay Mayor Peseño, abot sa 82 sa mga recipientes kan AICS ang tatawan partikularmente kan CAS, Burial Medical Assistance, magigiramduman. Kanakalisa si Mana naging bisita kan Banwa na Baaw si Senador Francis Tol Tolentino na kung sain ini na nauman nin assistance to individuals in crisis situations sa nasabi ng Banwaan. DWEB-FM Radyo Rinconada, Kakampi mo Network News. Sa iba pang detalyos kan mga bareta sa lado lokal, sarong masasarigan o credible na witness o testigo si Acting City Agriculturist RJ Ramirez. Ini ang naging impresyon kasudma ni Vice Mayor Edsel Serrano de Maywat matapos ang ginibong ikadawang serye kan legislative inquiry sa inapod na Madel Scam 2 na may relasyon sa kantidad 38 milyones pesos na agricultural supplies fund scam na nangyari sa dating administrasyon ni Madel Alferor.
Magigaramduman na si Ramirez isinalang sa legislative inquiry kan Miyerkules kung sa inipigbiglan kani ang sa mga naaraman na katotoohan dapat sa sinasabing narusibi asin subot na ipanang mga abono asin iba pa ka nakalis na administrasyon na binakal subot kani sa kantidad 38 milyones pesos. Sa pag-aprosyon ng Ramirez sa inquiry, klarong sinabi ka rin na mayo sindang narusibing mga abono asin iba pa nga farm inputs aron kan sinasabi kan mga dokumentong ipigpresentar ka nakalis na administrasyon sa pagprobar kaning tahuban an anomalya sharing man ang mga ginamit ng mga retrato sa subot pagdistribuer kani sigon kay Ramirez iyo sa mga retrato na kinuha sa pagdistribuer kan Departamento ng Agrikultura sa proyekto kaning Rice Resiliency Program o RRP asin ang ginamit digding fundo iyon hali mismo sa nasyonal asin bakong hali sa lokal na gobyerno sigon kay Mayawat dakula si pagtubod niya na aram ni Ramirez ang sa mga sinasabi sin fresco pa sa sayang memorya ang detalyes kan man nangyari orog na si mga ipigpresentar ng mga retrato asin pusog daan paninindugan ni Dimayawat. Nasa oras na makabot sa korte ang issue siguradong magiging magabat na ebidensya ang mga naging testimonya ni Ramirez. He is a very credible witness. And siya po, pighiling ko, pigkaano ko po sa iya, may mastery siya kaya sa iyang sinasabi. May fresh memory siya, kang mga, may recollection siya, katong mga pictures na pinahiling sa iya saro-saro. As in, talagang papabene. Ako po, 100% is a very credible witness. And kung ini makaabot sa husgado, ang testigo pong iniyo sa mga testimonya will really stand alleged in the court. So magiging credible po yun. And, parte ng mga naging payag ni Vice Mayor Edsel Serrano di Maiwa. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi Mo Network News. Yan tabi yun ng mga barata. Hali diri sa DWB Kamsuran. Radyong kaibigan mo nagkakampi mo pa. Ini ang salit sana si Beno de Sana. Good morning. Kakampi News. Thank you, Benny. Hali dyan sa Rinconada. Oras ko matugang 14 magalampas ang alas 6. Isunod na bareta haligunyan sa partido. Sabay kan KM Kakampi Partido. Nasa linya ko dyan Rene Orellosa. Partido. KM Partido Kakampi Mo Network News. Mabalos sa Kakamping June o yung mga bareta gikanigdi sa KM Kakampi Partido. Pinagalinaw ni dating alkalde Elmo Bombasikan na tigaon Camarines Sur. Namayo na siyang plano na maglaog sa politika urog na ang pagdalagan bilang alkalde kan Banuanin tigaon Camarines Sur sa 2025 midterm election. Ang paglilinaw ka na 3-term mayor ka na Banuan kan tigaon ginibo matapos na magbutuan sa iyang pangaran nasaro sa mga pinagpipilian kan Timuan Kamsur bilang standard bearer kan Timuan na tigaon. Susugpa sa dating opisyal. Nagkapira man ang ganda grupo sa Banuan kan tigaon ang nag-iin kaminar sa saiha na magbalik sa politika. Alagad na pinaggato na doon ni Bombasin na igininid niya na ang politika asin tama na ang natulong termino o siyam na taon na siya ang nanirbihan bilang lokal na ekutibo kan tigaon Camarines Sur. Dugang pa ni dating alkalde Bombasin na kung siya ang nagiging silag sa mga barangay. Iyan pagpapailing sa nanin na suporta sa Timuan Kamsur asin sa gobyerno provincial kan Camarines Sur sa pagpasunod o pag-implementar ka na food assistance program na kung saan nagkapira ng mga barangay sa Banuan kan tigaon ang sindang pinagbibisita o pinagbisita kay banan ang bagong amigo kan partido na si Marco Imperial Gumabaw. Mientras tanto pinagapayag pa ni Bombasin na sa presente ang napupulsuhan kan liderato ka na Timuan na Kamsur na padalaganon bilang alkalde iyo si Eddie Boy Mol. KM Partido Kakampi Mo Network News. Sa iba pang barata, 25 anyos na lalaking naramalan kan na Philippine National Police sa Banuan kan Lagunoy na may tulong mandamiento de aresto. Pinag-aalat na sana ang commitment order kan korte. Dilo Oriana sa detalyos kan barata. Kantidad 70,000 pesos ang kagabsa na pinagtalaan na piyansa sa balit tulong warrant of arrest sa sarong 25 anyos sa soltero na pinagmamalaan sa mga operatiba kan Lagunoy Municipal Police Station sa Panginoon to Police Captain Rolin Libram, Deputy Chief of Police kan Lagunoy Municipal Police Station duman sa Barangay Mapid sa North Lagunoy kan nakaaging aldaw. Ini ang pinagsaysay asin man pinagpahayag sa Kakampi Mayors ni Police Senior Master Sergeant Adrian Lirag ang opisyal na parataram kan PNP Lagunoy sa entrevista sa ugmang pagkaaga. Susog sa pahayag kani subot ang kasong inaatubang kan sinambit ang suspisadong 25 anyos iyo ang kasong acts of lasciviousness na may relasyon sa Akta Republika
76 Gs, asin man may rekomendadong piyansang kantidad 36,000 pesos. Mantang sa kasong theft, may rekomendadong piyansaman ang korte na kantidad 24,000 pesos, asin man ang sarupang warrant of arrest na bakuman talagang kaso alagad sinasabing failure to appear in court, may rekomendadong piyansa na kantidad 10,000 pesos, asin man sa sumada sa tulong warrant of arrest, yan sa kabilugan na 70,000 pesos ang pigtugos kanusgado para man sa sayang temporaryong libertad. Alagad inisubot ang DPCID na mahanap asin makuha ang sinambitan sa Estado pati nanatan sa iyong pamilya kung kaya ang padagos na kakulong sa municipal jail kan Panuanin Lagunoy Camarines Sur. Idinagdagpaman kini na sa sainda pa na ginibong investigasyon sa sospitado, ipigpahayag subot kani na dahil siya subot nag-aaram na igwapalan siya ng kaso kung kaya dahil man siya nakapag-atindir sa pagdangog kani sa korte. Asin ini man subot ang dahilan tangani na dahil siya ubagaman din ang dahilan tangan niya paluwasan pa kang sinambit ng warrant of arrest na dahil sa dahil pag-attender sa sinambit ng hearing kan sa iyang kaso. Yan tas tanto sigun pa ki Sergeant Lirag tigahalat na sana subutin ang commitment order gikan sa korte kung sa inakulungan ini dadaraw na sindagos ng ilalangog. Dagdag na barata sa Dado Lokal para sa Camping Court News. Ako man si Loriana Marenaga. KM Partido Kakampibo Network News. Filipino Branda of Service Excellence Seminar matrayumpong ginibo sa Banuan kan Tinambak Camarines Sur, asin ini ang pinagapartisiparan kana tourism frontliners. Tads Prado sa detalyas kan Barata. Naging matrayumpo ang Filipino Brand of Service Excellence Seminar sa Banuan kan Tinambak Camarines Sur kung sa inaamay kasudma. Ang sinambit ng seminar ginibo sa New Evacuation Center, ang municipal compound, Binalay, Tinambak, Camarines Sur, ason ini pinagapartisiparang kan tourism frontliners. Ang sarong aldaw na seminar may objeto na mapakantad ang serbisyo sa turismo sa sinambit ng munisipyo. Ang aktibidad pinag-organisar kan Department of Tourism Region 5, asin kan lokal na gobyerno kan Tinambak na pinanginutan ni Mayor Weltoy. Asin ini nakafokus sa pagtabang dapit sa marina serbisyo sa mga turista bilang ini parte kanina po na distinct Filipino brand. Katayuan pamang kan sinambit ng seminar, ayun na mapahiwas ang kaaraman asin training sa pagdulin serbisyo, inuritaan mga Pilipino bistado na hospitable sa pagikan na Filipino Brand of Service Excellence. Ang inisyatibong ini sarong lakdang sa pagpalangkaw o kaya pagtaas kana experience sa turismo sa Banuan kan na Tinambak, ninulita ini, nagpasalamat ang Tinambak sa Department of Tourism Region 5 sa pagdaraka ini sa tourism frontliners kan Tinambak. Nasampit ng seminar na panahon man, ninulita ini, ginibong niya taong nagkasabay sa selebrasyon kan 18th Himoragat Festival. Dagdag na balita sa Lado Lokal para sa Kakampi Network News, Ladza Prado, kakampi mo. KM Partido Kakampibo Network News. Sa ultimo niyato na baratagikan man sa 9th Infantry Spear Division kan Philippine Army na nakabase sa Banuan kan na Pili Camarines Sur. Nasa 344 na miyembro kan na New People's Army UNP ang na-neutralizar kan 9th Infantry Spear Division kan Philippine Army. Mientras na nasa 85 na banilan silang nasamsam sa mga enkwentro sa Bicol sa inot pa sa ng 4 na bulan kan taon 2024. Sa report nasa 28 na rehistrong enkwentro sa pagultanan kan na tropas kan gobyerno, asin mga rebelding grupo sa Bicol po Enero ang unya na taon. Nasa 37 man ang nag-surrender na miyembro kang NPA, asin nasa 391 naman ang nag-surrender na taga-suporta kan na rebelding grupo. Paabot man sa 12 ang nagka-arestar kay bana na si Reynaldo Hugo alias Yolo, ang acting secretary kan Bicol Regional Party Committee asin deputy head kan NPA's National Operations Command. Puminakol man sa apat ang nagkagaradan sa mga enkwentro kay banana ang leader kang NPA na si Baltasar Hapa alias Patrick. Kasumpay kanina sa 85 nga mga armas mananasamsam ka 9th Infantry Division, 60 high-powered firearms, 23 na low-powered firearms, sa 209 na pampabuag. Pinagadikraman na dismantled ang Sub-Regional Unit Guerrilla 3, Sub-Regional Committee 3 kan Bicol Regional Party Committee kana bulan in Marso. Resulta man subot ini kana pinahiwas o kaya pinaisog na kampanya ka 9th Infantry Division sa sendan mga lakdang para man sa pagpuho kan mga rebelding grupo sa rayon
para makawikaw ang katrangkiluhan sa mga komunidad digdi sa Bicol Region. KM Partido Kakampi Mo Network News. Yan na tabi kakamping June ang katripunan kan mga barata. Gikan digdi sa KM Kakampi Partido ang sendong para barata Rene Orillosa Mabalos. Good morning. Thank you, Partido, sa sino mga bareta, alas 6:23. Uyan naman mga bareta halos sa BBS FM sa Naga City kay Baran si Junel Guba. Junel. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi kakamping June. Uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Sa tuyang mga barata sa lado lokal, salbado pa o libre pa ang mga trimobile asin man motorsiklo sa parte mismo kan Siyudad Canaga kun sinda anda maparking dyan sa parte mismo kan third floor kan Naga City Public Market. Ang mga ini anda ipakukuliktahan nin parking pay kana mga tauhan kan Naga City Public Market. Ini ang napagarban kan BBS News. Pinagapahayag na tinutugutan ng unyanda na magaparking ana mga bikulo sa mismong taas kan Naga City People's Mall o Merkado Publiko kan Siyudad Canaga. Ini base man sa kasuguan sa paagikan ordinansa na pinagpanday kan sanggunian na panglunsod 2004 asin das 123 kan sa inda digdi pig tutugutan and Merkado Publiko kan Siyudad Canaga o ang superintendente kan Naga City Public Market na mag-implementar kan pinagapod na parking pay sa inot na 2 oras minahagad ang nasambit ng manemento nin 10 pesos. Sa masunod na mga oras may dagdag na 5 pesos asin sa masunod pang oras 5 pesos pagiraray ang idudugang kada manemento sa singil, kada bayad sa pagparking sa taas kan Merkado Publiko. Alagad piglinaw na ini para sa naman sa mga 4 wheels o mga auto, ana trimobile asin na motorsiklo, exempted pa man giraray o libre dahil pwedeng singilon nin parking fee. Napagaraman pa nasangunyan pigo hurot ngunyan kana manemento kan Merkado Publiko kan na Siyudad Canaga nahagadon man sa sangguniang panglunsod na singilon naman ang mga trimobile asin man na motorsiklo na maparking sa taas kan Merkado Publiko nin huli tadugdag o dugang pada ining koleksyon na malaog sa kaban kan lokal na gobyerno kan Naga kaya dapat naman nasingilon. Ta iba pa nga detalles kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Saro ngunya na sa grabing ikinakaanggot asin kulog payo ni Barangay Kapitan Matias Largo kan Santa Cruz sa Naga City. Iyo ang presensya kan na pagparadakol kan na droga sa saindang barangay asin kan mga persona na naging embolto sa transaksyon kan illegal drugs. Sigun ki Kapitan na Matias Largo, paghali niya kay ito bilang kapitan kan Barangay Santa Cruz bilang pasanasubuot ang naglalaog na droga sa saindang barangay asin bilang pamanda ang sinasabing mga embolto digdi. Alagad pagbalik niya bilang kapitan, sinasabi kani napaingurag na daa ang droga asin na ang embolto digdi. Napapagal naman subot siya sa pagparasita asin pagpagirumdum sa mga persona na embolto sa illegal drugs. Kaya sa kada meeting ninda kan drug enforcers digdi permi niyang pinagpapaabot kung tano ta nakakaluwas sa laog kan karsel ang mga persona na dati nang nagkadarakop asin digdi nai impluensya lugod
an iba pag an mga ini nakaluwas na sa karsil. Ang nangyari subot nyo niyan, laog luwas an mga involto mga persona kan illegal drugs dyan sa nasambit ng lugar. Napabayaan man kan lokal na gobyerno ang pagtaunin na ayuda sa paagi ni Mayor Nelson Ligacion sa paagi ni livelihood duman sa mga persona na involto sa illegal drugs. Arog kan pangako ninda na tatabangan subot anasambit ng mga involto sa droga. Iyo man ini ang naging agrangay kana barangay council dyan sa party mismo kan barangay kan Triangulo kung sa inda tinutuga-tugaan sa nasubot sinda nin livelihood program para sa mga nasambit ng mga drug o mga drug poser na natukang kay ito asin na ngunya nagpapasairarom kana intervensyon. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. 6.8 milyones pesos na kantidad kan shabu na kumpiskar sa sarong pusher sa terminal sa Barangay Sabang, Naga City. Buyit Paderes sa detalles. Aabuton sa 6.8 million pesos ang nasamsam na droga sa sarong big time na drug poser ka nakaaging aldaw dyan sa exit gate kan terminal sa Barangay Sabang, Igdisa, Naga na. Sigun sa report, alas 7 ng pagkaaga, amay na nakapwesto ang mga operatiba sa pag-abot ka pigmaman-mananindag suspect. Kan mahiling kan mga ilang suspect tulos na nagran na poser buyer asin idinol kanyang kantidad 260,000 pesos para sa gatos na gramong shabu. Kan matapos ang transaksyon tulos na pigramalan ang suspect na binistusan lang si John, 34 anyos sa Tagalooban sa isa Bayawas, Barangay Abella. Kan karap kapanakwa sa posisyon kanya aabuton sa 1,000 gramong shabu na nagkakantidad 6.8 milyon na pesos. Ang suspect haluin na pinagmamanmanan kan mga autoridad huli sa illegal kaning transaksyon. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, 2024 civil service exam pin asin man paper test sa online registration and filing of application sa Bicol, mapuon ngunya na aldaw. Daryl Banya sa detalye. Pwede nang magparehistro ngunyan na aldaw na Mayo 10 alas 9 nin aga ang mga interesadong aplikante na maut maggoa nin professional asin sub-professional level career civil service examination pen and paper test na nakatalaan gibuhon sa Agosto 11, 2024. Kabali na digdi itong dati nang nagparehistro sa paagi ka New Normal Waitlist System o NList sindama parehistro giraray sa paagi kan link na ipigtao kan ahensya. Digdi makakareceive sinda kan detalye sa paaikan NList system kan schedule asin man venue sa pag-file kan sa indang aplikasyon. Sigon sa pinaluwas na advisory kan Civil Service Commission Bicol, igwanin 4,300 na slot sa Legazpi City, Albay, Vera Catanduanes, igwaman 1,400, 1,4 man sa Dait Camarines Norte, mantang sa Pili asin syudad ni Naga, digdi sa probinsya nin Camarines Sur, igwang 2,150 na slots kung saan parehas na nag-uopresir nintig 2,000 na slots sa professional level asin tig sanggatos na slots man sa sub-prop level. Sa Masbati, 1,650 asin sa Sorsogon, igwamanin 1,400. Katakod ka ini, pig ang kaminar kan ahensya, ang mga interesadong aplikante na ang registration guide sa paaikan link na nasa YouTube kan Civil Service Commission Bicol. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Contract farmer kan o contract ka farming kan na National Irrigation Administration Bicol formal nang pinagpunan si Milya Canparoy itinao sa mga parauma o kaisminda sa detalye. Formal nang pinagapunan ka na Nia Bicol Region 5 ang pagkapuon ka na kontraka farming activity
sa Bicol Region na kung saan pinakainot na nag-implementar iyo an probinsya kan Sorsogon asin an Masbate an contract farming sarong programa kan nasambitan ng ahensya na tananing asistensya an mga parauma asin ini tanganing makatabang sa pagpababa kan presyohan kan paroy na mismong an mabakal ang National Irrigation Administration asin ini an ibubugta ka sa mga tindahan partikular na sa programa kan kadiwa ng Pangulo an nasambitan ng programa sa pinag-implementar igdi sa Bicol Region. Sa total nagkaigwaning 212 na mga banhi an ipinag-deliver sa nasambitan ng probinsya asin nasa 115 an beneficiary an inot na nakapagkuha kaini mantang an iba an pinag-iibalwar pa mantang tulos man an 115 mga nakakuha na kana mga banhi an tulos na nagpreparar kana sa idang pag-uma sa indang kanya mga lugar na kung saan pinagsasabing nasa 85 hektarya ni na daga an pinagkakarkulong pinagpipreparar mo niyan duman sa probinsya kan Sorsogon asin Masbate na pinanginutan mismo kan IMO manager na si Engineer Edmundo Villaluz mantang nakatalaan man na isunod ang probinsya ni na Camarines Sur ning huli naman sa pinag-iibalwar batapos na ibalwaron ang mga parauma sa Camarines Sur ini naman supot an sunod na rerelisan kan mga banhi asin na inputs na gagamiton kan mga parauma. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, Sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Auring barata sa lado lokal anda pagtaunin tabang asin paggiya sering manda sa mga administrador kan mga propiedad iyo ang serbisyong pinagkikibong niyan asin pinakatod ka na registered of deeds tangani man na siyertong tama ang pangaran ka na daga o ini na erestro sa tamang may kadsadiri kani. Ini anda tinawan doon kan registered of deeds sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur sa paagiman ni Dinis na Talan kan registered of deeds na anda sa indang opisina preparado subuot na magpaabot nin asistensya sa mga nangangaipon nin tabang pagabot man sa pagparehistro kan titulo kan daga alagad piglinaw kan na nasambit ng opisyal na an sa indang papel ministerial sa naman kundi dakulang pakinabang kundi kung idudulo ka sa saindang opisina ang magkakadigong mga dokumentos kan baikad sa diri asin ang mga kinakaipuan na mga kahaputan mientras tantong abisuan man ni Talanda ang mga may kaipuan asin baikad sa diri manungod kan sa indang daga na digdi kinakaipuan subuota aramuninda na sa inda talaga nakapangaran ana nasambit na mga dokumento alagad kung mayo subuot ning kaput na mga dokumento magdulok sana sa indang opisina tanganing iyan na mahanap ang original na rehistro kani asin na maitama sa maykad sa diri. Yan tabi Kakamping June an mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 ABS FM Naga para sa Kakampi mo Network News Jonel Cuba Basta Barata Sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Junel. Mga pagkiribali dyan sa BBS FM Naga. Oras ko niya matugang 6:36. At yan, mabalik kami para sa mga ultimong bareta sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang alas 6:40 ng pag-aga sa mga ultimo niya itong bareta ko niyan. Mga bareta sa lado lokal.
Tagani ba siguro ang seguridad asing kapakanan ka mga partisipantes nag-establisir na ng Provincial Incident Management Team ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa Camarines Sur para man sa sarong simanang selebrasyon kang Kaugma Festival na mapun sa Mayo 23 sundong 27 kung saan matampok ini kan mayaman na kultura kan Camarines Sur, tradisyon, patilaban istorya kan probinsya. Yang katakot kang pinginauman na pagdagsa kan kanakultakon ng mga partisipantes asin man mga bisita halis sa malibang lugar kan probinsya kan Camarines Sur. Ang pag-establisher ng Provincial Incident Management Team nakababalihan ka mga ahensya kang gobyerno asin mga non-government agencies, communications group asin mga volunteer organization para man masiguro ang seguridad asin kapakanan kan pinadauban na ribu-ribong madagsa para magdalan ka mga nakalinyanang aktibidades aron ka mga konserto, sports event, mga cultural street parade. Kabalin naman dyan ang pigabangan na Kaugma Festival 2024. Mientras tanto, inalok ni Congressman Brian Raymond Yamso ang Kampicol sa Party List ang Kongreso. Naprobara na tulos ang propestong nag-obligar sa mga establishmento komersyal na magbuktak ng closed-circuit television o CCTV systems. Tinabando niya masuan ang importansya kang paggamit ng CCTV asin iba pang modernong teknolohiya na nganing mapugulan ang krimen asin matabangan ng mga pulis na maresolbiran ang mga krimen. Si Yamsuan, co-author kang House Bill 8068 na may katuyihan obligaron ng mga business establishment na igwang 20 o lampas na empleyado na may transaksyon kada aldaw na 50,000 pesos na magbuktak ni mga CCTV cameras. Sinabi ni Yamsuan na ang House Bill 8068 nag-obligar na gibon requirement imbes maging basihan ka mga establishmento na dapat magkaigwa ng CCTV camera kung abot sa 20 empleyado asin impwelto sa darakulang transaksyon aral daw. Makatawang man ang pribadong sektor sa mga law enforcers na paragos na maging salbado mga pampublikong lugar asin mapugulan ang anuman na mangyaring krimen sa pagi ka mga nakabuktak ni mga CCTV cameras sa mga estratehikong lugar. Natandaan ni Yamsuan na kan 2022 nagparawas ang DILG ng memorandum circular na naghahagad sa mga lokal na gobyerno na magpasa ng ordinansa katakot sa pagbuktak ni mga CCTV cameras sa mga business establishment sa kanya-kanyang lugar. Matatabagan man subot kani tanganing mabantayan ang mga pulis, mabantayan ang mga pulis sa pang-aabuso sa saida mga trabaho susugpa sa congressman. Ipinagbabawal man ang pagbuktak ni mga CCTV camera sa mga comfort rooms, mga changing room asin mga kaparehas na lugar. Ang kuasa CCTV pwede sa naman gamiton sa gigibon na investigasyon kang otoridad o prosecution sa mga nagbabalga sa ley. Ang mga babalga pwede makulong ng sagod sa 6 na bulan asin na bultang na malampas sa 10,000 pesos. Ulampas pa sa 10,000 pesos. Ang House Bill 8068 mayor na padrino ni na Congressman Paulo Duterte kan Davao asin man ni na Congressman Eric Yap asin Edvic Yap kang ACT-CIS Party List. Mientras tanto, puri bareta niya ito kunya sa lahat ng lokal mga tugang. Naguno din dakulang suporta gikan sa mga kapwa kongresista duman sa Kamara ang propestong lay na pigsangat ni Congressman Elry Villaferte na nag-oktaba sa December 2025 barangay asin sanggunang kabataan elections. Yan sa tawkang ruling na ipinalwas kang Korte Suprema ng sinabit ng postponement konsideradong illegal. Matanda ng House Bill number 10344 isinangat ni Congressman Elry Villaferte kani kaduman distrito kan Camarines Sur na may katuyuhan gibon October 26, 2026 ang basunod na barangay asin sanggunang kabataan elections sa alis sa schedule kaning December 1, 2025. Sabi pa ni Congressman Elry ang pagkukulusir kan na masunod na BSKE sa original schedule kani nangulugan na mas halipot na termino sa incumbent officials lalo na taan na barangay sinsanggo ng kabataan elections
ginibong Oktubre kan nagtalikod na taon. Sabi pa kang kongresista, balka sa 1987 Constitution provision na si 1991 Local Government Code ang pinalipot na termino nagkataong termino sa barangay as in youth council officials ning 3 taon. Katakod kanin nagpahiging suporta sinda Congressman Ino D. Can Isabela, Ernex Dionisio Camarilla as in Jude Asidre kan tingog party list sa sinampit ng propostong rin ni Congressman LDB Daferte sa pagkasabing bakong bastante ang 2 taon na termino. Kamangan ng gana ka nagtrikod na 2023 barangay Sinsanggo ng kabataan eleksyon para ipautob ang sa ilang mga programa sa barangay. Sinabi ni Congressman D na talagang halipot na marian na 2 taon na termino para gampanan ka mga punong barangay ang sa indang ipigpromesang mga programa. Matandaan si Dida Atiban na presidente kan Liga ng mga Barangay. Sa partiba ni Congressman Dionisio, sinabi niya ng unyang pasana nagkakagawa na ning wala tong mudslinging para sa 2025 barangay asin sangguri ang kabataan eleksyon. Matandaan, indideklara kang Korte Suprema ang Republic Act 11935 lay na nag-ooktaba sa barangay asin sangguri ang kabataan eleksyon halos sa original na schedule na December 5, 2022 sa huring Lunes kang October 2023 bilang ang konstitusyonal. Balita na sa ruwas kang Pilipinas, ngunyan pinalibre na kang Iran ang 7 tripulanting biyembro kan Portuguese flag Israeli link ship MSC Aris. Kinumparbalikan Foreign Ministry kan Portugal ang paglibre kan 5 Indian sarong Pilipino asin Estonian halis sa barko na kinumpiskar kang Iranian Armed Forces kan nagtalikod na Abril 13. Igwapang natanang 17 tripulante ang presenteng nawalat sa nasampit ng barko. Tutugutan sana ang kang Iran na mapalibre ang kabos ng mga crew members kung ang kapitan magtugot na maghali man. Iganaw man magiging pasikalan ang best of 3 quarterfinal series kan ikapat na TNT Tropang Giga sin ikalimang Rain or Shine sa Season 48 PBA Philippine Cup. Kaya dapat 100% nasa kondisyon ng mga Tropang Giga sa enkwentro sa Inasto Painters sa Game 1 at yan alas 7 ng pagkabagi sa Smart Araneta Coliseum. Sa bulsa kan Tropang Giga sa quarterfinals ticket halis sa 98-93 kapangganahan sa Magnolia Hotshots. Nagristo si Williams ning 19 points 18 rebounds asin 4 na assist, mentras tantong may 18 markers man si 7 assist si Castro. Dinulagan kan TNT ang Rain or Shine sa 108-107 sa inutindang hampangan sa elimination. Yan na po mga balita sa lunang tabihanan sa Kakampi Network News. Ganyan pong aldaw na Biyernes, Mayo 10, taon 2024. Mga balita sa lunang tabihanan live sa mga Kakamping Radio sa 99.9 WEBFM Kamsur sa Ringgonan. Natabihanan magkita sa 99.3 sa KM Kakampi Partido, asinban sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Sa pangarang kang bilog na puwersa kang Kakampi Network News, nakatabang yato mo dyan pag-aaga sa paghahatid ng mga balita. Barang kumasalado teknikal si Ken Palmad, hali din sa studio kan Kakampi Kamsur sa Naga City. Ang Kakampi Network News mabalik sa Lunes. Sa agang Sabado ang tabiharang kita live sa BBS FM Studio sa mga programa from 6 AM to 9 PM. Kabali ang programa pribadong serbisyong Kapwerte. Ako si Jun Bernas, happy weekend. Good morning, Kamsur. Network News. Network News. PBS.